Okay, pasahin ko na lang po at sundan na lang po ako sa read the verses. Sabi po dito, but Jesus called them unto him and said, Ye know that the princes of the Gentiles exercise dominion over them, and they that are great exercise authority upon them. But it shall not be so among you, but whosoever will be great among you, let him be your minister. And whosoever will be chief among you, let him be your servant. Even as the Son of Man came not to be ministered unto, but to minister and to give his life a ransom for me. Tayo po yung tumungo sa panalangin, hinihan ko si Brother Jonathan. Lead po tayo. Tayo po ay panalangin. O Ama namin Diyos na pagpala muling nagpapasalamat, Panginoon, sa oras na ito na itinagaling sa amin. Yes. Muli ay may papahayag ng mga salita. Dali po pangunahan, gabayan, pagsalita na sa Brother Paps. Sa kanyang pagbabahagi, pinili ko siya Panginoon sa pagkakalinuhan, tamang salita, tapang, ibahagi ang iyong mga salita. Ibig sabi mga makikinig, pagpalain yung tripuhan, Panginoon, maunawaan po namin ito at same time. Gamit po namin sa maglakad po sa Panginoon. Wala pong ibang malugod at may taasan sa kalagitnaan at itayan. Ang lahat ng ito ay aming dalangin. Amen. Ayan, kanina po tayo magsuko. Good morning once again. Welcome to our 15th service. This morning, I will talk about my relationship to other believers, or our relationship to other believers. So our message is all about relationship goals. Lately, sa mga fellowship, Zoom fellowship na ginaganap po ni Pastor Chito, he's encouraging us to strengthen the church. Sabi niya, baka for now, because of the situation, pandemic, ay sinasara muna sa atin yung bahay, yung paglabas, dahil napakadelikado at the same time, bawal naman talaga lumabas. And sabi niya, baka ito yung pagkakataon natin para i-strengthen natin yung relationship natin sa ating mga kapatid. Kaya sa umagang ito po yung pag-uusapan po natin, our relationship to other believers. Kumusta na ba kayo? How's your relationship to other believers? With the 6 months na hindi po tayo nagkita-kita, most likely hindi po tayo nagkasama-sama sa pananambahan, sa paglilingkod po sa ating Panginoon. Kumusta po ba yung ating relationship with our brethren? Are we reaching them out, or is they reaching out to you? Paano po ba natin sila nire-reach out? Or ano po ba yung fellowship na meron tayo with them out of the situation, hindi po tayo pwedeng mag-gather because of the pandemic? And then, meron pa tayong means of communication, nandiyan naman yung internet, may welcome free na pwede kang mag-message, free internet, dahil wala kang load, pwede kang makapag-message. So, ang tanong, are we communicating them? Or we're just waiting na mag-communicate sila sa atin? So, anin po ba doon? And then, we all know na simula nung tayo ay nakakilala sa ating Panginoon at naging kabahagi tayo ng kanyang gawain. At specifically, naging nakakilala tayo sa Panginoon at naging Panginoon at tagapagligtas natin ang ating Panginoon, we already become a member of God's family. So, simula nung tayo ay nanampalataya sa Panginoon, sabi ng Panginoon, tayo ay recognize niya bilang kanyang anak. In that ay naging kabahagi tayo
family ng ating Panginoon. As well as, nung tayo naging kabahagi ng gawain, the church is likened to be a body that operates as a family. So as a family, kabahagi ng gawain ito, paano nga ba natin mini-maintain yung ating relationship with our brethren? So do we have the time to reach them out? Kumustahin? Alamin yung sitwasyon, ano yung pinagdadaanan ng kapatid? Are we doing that? Or we're just waiting na there's somebody na mag-reach out sa akin. Sana you're just praying na sana kumusta na ako ni pastor, kumusta na ako ni sister ganito, ni brother ganito. So or yun lang yung, or we are initiating an action para i-PM, i-text, tawagan, i-video call, either sa ating mga kapatiran. Even our pastor also needs our fellowship to him. Hindi lang yung tayo lang yung mag-ante, sana pumunta si pastor sa bahay. Even him needs also our fellowship. So, that's why, pag-usapan po natin kung saan na nga ba yung pakikitungo po natin sa ating mga kapatiran. Ang pakikitungo pa ba natin ay katulad yung sinasabi ng Bible, kung paano in-instruct ng Panginoon ang kanyang mga mananampalataya. Mayroon lamang po tayong tatlong punto na pag-aaralan sa umaga nito. The first is, how do we relate to other believers? Paano nga ba tayo, kumusta nga ba yung relationship natin to them? How do we relate to them? We are related first because we are brothers and sisters in Christ. The time na tayo nananampalataya sa Panginoon, the time na tayo nakakilala sa Panginoon, ang sabi ng Panginoon, tayo ay Kanya ng anak. In that we are a member of His family. Even the Lord Jesus Christ, nung time na nangangaral po siya, nangangaral siya, and there's somebody na nagtanong, nasaan ang iyong nanay, nasaan ang iyong mga kapatid? Bakit hindi mo kasama? So the Lord Jesus Christ stressed out that's the time that only those in Jesus Christ or with Him are truly, or those truly born again are our brethren or brothers or sisters, regardless of any factor. And those who are not in Him, ibig sabihin, hindi pa nakakilala sa Kanya, na hindi nare-recognize ng ating Panginoon na brethren, brothers or sisters. Ito po yung makikita po natin sa Matthew chapter 12, verses 46 to 50. Matthew 12, 46 to 50, ang sabi po dito ng ating Panginoon, while He had talked to the people, behold, His mother and His brethren stood without, desiring to speak with Him. Then one said unto Him, behold, my mother and thy brethren stand without, desiring to speak with thee. But he answered and said unto him that told him, who is my mother, and who are my brethren? And he stretched forth his hand toward his disciples, and said, behold, my mother and my brethren. For whosoever shall do the will of my Father, which is in heaven, the same is my brother and sister and mother. So tayo po ay isang pamilya po tayo. We are brothers and sisters in Christ. And that, how was our relationship with our brethren? Are we reaching with each others? Kumustahan? Or we're just thinking na namimiss ko na si sister, si brother, pero wala naman tayong action na ginagawa. So, it's
high time, lalo na sa sitwasyon natin ngayon, though we are blessed, dahil, yun nga yung sabi nga sa week kanina ni Brother Jonathan, isang comfort na yun, alam natin, na after this life, we all know na kung saan tayo patutungo. And that's the big comfort. And that's why hindi po tayo ganun ka-affected sa sitwasyon na meron po right now because of the pandemic. Unlike yung mga kasama natin sa labas, yung mga tao sa ating paligid, sobrang apektado because of the situation. Kasi hindi nila alam hindi rin naman natin alam kung ano yung mangyayari sa atin bukas. Ang alam na natin, sa Panginoon tayo matutungo. Even, ako nga itong nakaraang linggo, ay busy sa paggawa ng asynchronous lessons about psychological first aid para sa mga estudyante namin, para pag nagsimula daw next week ang mga estudyante, psychologically prepared na sila. So nandun yung paano daw i-manage yung stress, yung feelings, yung emotions, yung temper. So yun yung mga tinatawag dun sa psychological first aid. So yun yung kanilang naisip. Breath in, breath out. Para lang ma-ease yung stress na nararamdaman because of the situation. So yung palang yung napaka-limited yung ating pagkilos, di ba? Hanggang dyan lang tayo sa may labas ng bakuran pwedeng gumala. Hindi tulad dati na kung saan tayo pwedeng gumala at walang hanggang kailan natin gusto, pwede. Right now, napaka-limited. So, ibig sabihin, that's the new normal. Nagbago yung sitwasyon po natin. In that, possibly, pwedeng maapektuhan. Though, tayo, mapalad dahil pagamat nalilimit yung ating sitwasyon, yung ating pagkilos, still, ang kagandahan doon, alam natin na binisay niya ng Panginoon, binurmit niya ng Panginoon na mangyari. And definitely, may purpose ang Panginoon for that. O may best plan ng Panginoon for that. Now, as brethren in Christ, paano nga ba tayo, or paano nga ba tayo nakikipag-fellowship sa sitwasyon na meron tayo ngayon, hindi pwedeng face-to-face fellowship, paano nga ba tayo nakikipag-fellowship with them? Kumusta ba yung relationships natin with each other as brethren in Christ, as brothers and sisters in Christ? So tayo yung tunay na magkakapatid, at ano ba yung ginagawa po natin? Ano na lang natin, sa pamilya, paano ba natin binibigyan ng comfort yung mga kapatid po natin? O tayo ba yung tipong wala nang pakinalaman sa isa't isa? Or nandun yung pagkukumusta, kumusta ka na? So, how much more tayo na magkakapatid tayo sa Panginoon? Sabi ng Panginoon dito, for whosoever shall do the will of my Father which is in heaven, the same is my brother and sister and mother. So since we are brothers or brethren in Christ, it is our privilege na kumustahin. Hindi lang yung mag-aantay po tayo na kumustahin tayo, kundi tayo mismo. Nakikita natin na there is a need to reach out that brother or that sister. Ikaw yung nakikita na nung need na yan, is our privilege to reach out them. Kumustahin sila. Since tayo naman yung magkakapatid, magkakapamilya, magkakapuso sa harap ng Panginoon. Another thing is we are all laborers in serving for our Lord and Savior Jesus Christ. We are all laborers. Hindi lang po yung mga laborers natin, yung mga lumalabas before every Saturday.
we are all laborers. Inahalin tulad niya tayo as member of the New Testament Church. Inahalin tulad niya tayo sa mga sundalo ng ating Panginoon. In that we are all laborers in service for our Lord and Savior Jesus Christ. Tingnan po natin yan dito sa 1 Corinthians, sa chapter 3, verses 5 to 10. Sabi po ni Paul, 1 Corinthians 3, 5 to 10. Who then is Paul? And who is Apollos? But ministers by whom ye believe, even as the Lord gave to every man. I have planted, Apollos watered, but God gave the increase. So then, neither is he that planteth anything, neither he that watereth, but God that giveth the increase. Now, he that planteth and he that watereth are one, and every man shall receive his own reward according to his own labor. So tayo po ay mga lingkod ng Panginoon. Kung sabihin, kailangan din po natin kumilos. Hindi pwedeng tayo na lang laging umugaan. Tayo na lang laging nire-reach out. Mag-reach out din po tayo. Sinasabi po natin na namimiss ko si kapatid na ganito, namimiss ko si sister, si brother. Then, nandiyan po yung ating means of communication, napakadali. Hindi katulad dati na yung 3 words na pakamahal ng bayan. Tapos hindi mo pagdating dun sa sisendan mo pa, hindi pa niya naintindihan kasi yung words na yun, hindi kompleto yung thought, yung meaning. Right now, tapos yun, week pa siguro, I think 3 to 1 week pa darating. Unlike now, segundo lang nandiyan agad yung mensahe mo. Ay, kumusta ka na? Kumusta kayo dyan? Ginagawa ko ba natin? So sabi nga na ni Pastor Chito, I think ito yung time natin para palakasin yung ating relationship in the church. Ganun din yung sinasabi po ng ating pastor, to strengthen. Kaya kung sa tingin, in-encourage tayo kung nais po natin ng Bible study sa ating mga tahanan, then mag-reach out lang po at we are willing na mag-render ng Bible study and follow us. Baka yun yung ministry natin sa panahon ngayon. Hindi yung lalabas para mga kabahay. Sinubukan po ng ating missionary na bumalik sa Golden Horizon. Ang response ng mga taga-Golden Horizon, hindi pa nga sila nakakalabas ng bahay. Parang yung tingin sa'yo may sakit kang COVID. So, pag tinignan po natin secularly, pwede naman kasi dahil una, hindi nila alam kung saan, alam nila tag-ibang lugar, di ba? The same time, hindi nila alam kung ano yung pinagdaan mo bago ka nakarating dun sa kanila. Kaya siguro ganun na lang yung kanilang initial reaction. Siguro hindi nga yun yung sarado nga yung muna for the meantime yung pintong ganun. Tayo mga kabahay at magbabahagi ng salita ng Panginoon. Kaya definitely, our ministry is to strengthen our relationship with our brethren. At dapat tayo mismo bilang kabahagi ng gawain na ito, umilos, mag-reach out para ma-strengthen yung ating relationship sa harap ng Panginoon bilang magkakapatid sa biyaya ng Panginoon. We are all laborers in serving the Lord and Savior Jesus Christ. Sabi nga doon sa binasa nating verse, he that planted and he that watered are one. Sabihin, hindi ibig sabihin na siya na gano'n yan siya na reach out, dapat siya na lang din. No. We are brothers and sisters. Ibig sabihin,
since tayo ay nasa isang bubong, nasa isang gawain, kung sa atin ibinibigay yung wisdom na yan, minsan kasi, yung hindi ko nakikita, yung nakikita ni Brother Jersey, yung nakikita niya, ay nakikita ko, hindi naman niya nakikita. So, may kanya-kanya tayo kasing blessing na natatanggap mula sa ating Panginoon. Kaya, ibig sabihin nun, right now, na sinasabi po natin, namimiss po natin yung fellowship, namimiss po natin yung ating mga kapatiran, why not try to reach them out? And, ay pwede rin naman na mag-visit, pumunta sa tahanan, as long as hindi yan nag-gather as an activity, bakit hindi? Since tayo naman ay nasa GCQ lang. Basta sumunod ka lang sa protocol. Protocol is important din po yun sa ating mananampalataya dahil we are law-abider citizen or law-abiding citizen. Naniniwala po tayo na yung mga nandyan nakaupo sa government ay sila po ay kinalugdan din po ng ating Panginoon. Nandyan sila para magpatupad ng kaayusan sa ating kapaligiran, sa isang society. Second point po natin, what are our responsibilities towards each other? Ano nga ba yung ating responsibilities sa kapwa po natin mananampalataya? Mayroon ba? O baka inisip po natin, trabaho po yan, pastor, yung mag-disciple, mag-follow up. Trabaho ko yan, pastor, baka yun yung nasa isip po natin. Trabaho yan ng ating missionary o trabaho yan ng ating mga elders o trabaho yan ng mga members ng saturation group. Trabaho po natin lahat yan. Responsibility po natin. Actually, privilege po natin yan. Tayo yung church, yung inatasan po ng Panginoon para ipalaganap yung kanyang mga salita. Teaching them to observe all things whatsoever the Lord commanded us. Sa church po, inatas po yun ng Panginoon. Hindi po sa isang tao po, kundi sa church. So, ano nga ba yung mga responsibilities po natin towards each other? We are to pray for each other. So, let's keep on praying for each other. Like Apostle Paul, every time na siya ay sumusulat sa mga churches na nasimulan niya during his missionary journey, nandun lagi yung kanyang panalangin sa mga kapatiran, kung saan yung mga kabahagi, o kung saan church kabahagi yung mga kapatiran na yan. So we are to pray for each other. Tingnan po natin yung sulat po ni Apostle Paul dito po sa Thessalonica. Sa 1 Thessalonians chapter 1 verses 2 and 3. 1 Thessalonians chapter 1 verses 2 and 3. Sabi po dito, we give thanks to God always for you all, making mention of you in our prayers, remembering without ceasing your work of faith and labor of love and patience of hope in our Lord Jesus Christ, in the sight of God and our Father. Ganun din po yung sinabi niya po kay Timothy. Ito po sa 2 Timothy chapter 1 verse 3. Sabi po ni Apostle Paul kay Timothy sa 2 Timothy chapter 1 verse 3, I thank God whom I serve from my forefathers with pure conscience, that without ceasing I have remembrance of thee in my prayers tonight. And then, sa ating mga panalangin, kasama po ba natin yung ating mga kapatiran sa tuwing tayo po ay nananalangin? Or we're just praying for our safety, for our comfort, for our deliverance from the situation na meron po tayo sa ating paligid. So it is our privilege and responsibility to keep on praying our brethren. Yung bawat sitwasyon na
ng ating mga kapatiran. Ito po yung natatawa na lang din po ako sa panahon ngayon. Before, hindi ko na ito naintindihan eh. Kasi di ba pag nagpa-follow up, dinidisciple tayo, inaalam yung kung ba, yung buong kwento na ng buhay natin inaalam, yun hindi ko before maintindihan. Bakit kailangan yung pastor alamin yung sitwasyon ko, yung pinagdadaanan ko? So, lately, sa biyaya ng Panginoon, doon ko lang na-realize, important because of yun yung pagkakataon na may papanalangin ka ng lingkod ng Panginoon at pastor. At the same time, may papanalangin ka ng church. Kaya kung meron tayong mga situations sa kailangan pag-pray, huwag po tayo mag-hesitate na ipaalam po yan sa church para buong church ay ipanalangin po yan. Before, batang mananampalataya po ako, hindi ko maintindihan talaga yan. Pero sa biyaya ng Panginoon, yun pala yung significance. Diba? It's better na maraming nananalangin kaysa ikaw lang. Hindi mo alam kung yung panalangin mo ay nare-recognize ng Panginoon. Though ang Panginoon naman, kumbaga, kung sa communication, never naman na level down yung kanyang yung line, kung sa line, kung sa internet connection niya sa atin. Constant po yan. Tayo lang yung nagbabago yung ating pagtingin sa Panginoon. Tayo lang yung tumatalikod yung pagtingin po natin sa Panginoon. Pero ang Panginoon never na nagbago yung pagtingin niya sa atin. Yung pagmamahal niya sa atin, yung pagpon, yung biyaya niya sa atin. So we are to pray for each other. Like, yung pinapakita kong example po dito ni Apostle Paul sa mga brethren, nakabahagi ng mga gawain kung saan nasimulan niya during his missionary journey. Another privilege and responsibility that we have as a member of this church, we are to minister each other physically and spiritually. So it is our responsibility, it is our privilege na makapag-minister sa kapwa po natin mananampalataya, to our immediate family, which is the local church, the members of this church. Ito po yung ating immediate family, yung mga kapatiran po natin ang kabahagi ng gawain nito. So we have to minister them. Sabi po ni Paul ulit, dito po sa Galatians chapter 6 verse 10, as we have therefore opportunity, let us do good unto all men, especially unto them who are of the household of faith. Yun yung i-reach out po natin, yung mga kapatiran po natin, ang kabahagi ng gawain. Yun yung i-text po natin, yun po yung i-PM po natin. Ay, kumusta ka na? Dahil yan ay privilege po natin bilang kabahagi, bilang mananampalataya. It is a privilege na makapag-reach out ng kapwa po natin mananampalataya. At yan yung kinalulugdan ng Panginoon. Yung mga unbelievers di ba kung makapag-reach out sila sa mga sa kapwa, sobra-sobra. Hindi naman nila naiintindihan, hindi pala nire-recognize ng Panginoon yung ginagawa nila. How much more tayo, alam po natin, ano man yung ginagawa po natin para sa Kanya, sa Kanyang mga anak, ay nalulugod siya doon. At the same time, we are to minister our brethren spiritually. Ito, may sinabi pa pala si Paul sa mga taga-Roma naman about physical ministry. Sabi po ni Paul sa mga taga-Roma dito sa Romans 12:13, distributing the necessity of saints given to hospitality. Distributing the necessity. Para let's make meaning to minister them
para malaman din po natin ano yung immediate need ng kapatid po natin. Na kailangan ipag-pray, kung kailangan masuportahan po natin. Yun yung significance ng fellowship. Right now, katulad yung nagaganap ng PPCM, hindi natin malalaman na ganun pala yung sitwasyon ng isa po nating kapatiran sa Zambales. Since tayo naman po ay pinagpapala, the church is always there para mag-support. Yun din naman yung nakita natin sa ating mga forefathers. Katulad yan, di ba, si Pope, kahit kung saan na siya nandun, yung church sa Jerusalem ay patuloy pa rin na nagpapadala ng support sa team ni Apostle Paul during his missionary journey. So we are to minister each other physically and spiritually. Sabi ni Paul sa mga taga-Galatians, dito po sa Galatians chapter 6 verses 1 and 2, Brethren, if a man be overtaken in a fault, ye which are spiritual, restores us and one in the spirit of meekness, considering thyself, lest thou also be tempted. Bear ye one another's burden, and so fulfill the law of Christ. So, by ministering them, malalaman po natin yung kalagayan po ng isang kapatid. Baka tumatalikod na pala yung hindi na palang tumatalikod yan sa ngayon dahil sa sitwasyon na pinagdadaanan. At mapaalalahanan natin na hindi yun yung solusyon. At matingnan din po natin yung sitwasyon niya at kung ano po yung pwedeng maitulong po natin sa isang kapatid. That's the significance of ministering each other. We are also to encourage and edify one another. Hindi yung pagtatakpan po natin, yung kapatid po natin, kasi mahal ko ito eh. Kaya pagtatakpan po natin, kahit alam mong mali, ay dahil mahal mo, ayaw mo open yung kapatid mo sa'yo, tatakpan mo na lang. Ang instruction ng Panginoon, we have to edify one another. Dito po sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 11, ang sabi po dito, wherefore comfort yourselves together and edify one another, even as also ye do. So, in ministering our brethren, we have to edify. Kumbaga yung center ng fellowship, ng ministry, na gagawin po natin with each other is walang iba kung hindi yung salita ng Panginoon. Hindi yung ating emotions, yung ating feelings, kundi ang salita ng Panginoon. Kaya kung may kailangan i-correct sa best friend ko, na kapatid ko sa church, kailangan i-correct po yan. Base sa sinasabi ng salita ng Panginoon. We are also to serve one another with humility. Hindi po yung sinasabi ni Paul sa mga taga-Philippians. Sa mga taga-Philippi rather. Sa Philippians chapter 2 verses 3 to 4. Sabi po dito, let nothing be done through strife or vainglory, but in lowliness of mind, let each esteem other better than themselves. Serving our brethren with humility, with humbleness. Sabi po dito, let nothing be done through strife or vainglory, but in lowliness of mind, let each esteem other better than themselves. Look not every man on his own things, but every man also on the things of others. Ito din po yung sinasabi dun sa text po natin kanina. Ng Panginoon, nung
minahal niya tayo, nung nag-minister siya sa atin, wala naman siyang magandang nakita sa atin eh. O ibig sabihin, walang kagandahan siyang nakita sa atin. Pero dahil sa pagsunod niya sa ating Ama, dahil sa pagpapakita niya ng pagmamahal niya sa atin, ginawa niya kung ano yung nararapat na naayon sa kalooban ng ating Ama. Sabi dun sa binasa po nating verse kanina sa text po natin sa Matthew chapter 20, 25, and 28, "But Jesus called them unto him and said, Ye know that the princes of the Gentiles exercise dominion over them, and they that are great exercise authority upon them. But it shall not be so among you, but whosoever will be great among you, let him be your minister. And whosoever will be chief among you, let him be your servant. Even as the Son of Man came not to be ministered unto, but to minister and to give his life a ransom for many." Kaya sometimes, iniisip natin na ang pwede lang mag-minister sa akin ay si Brother Jersey, si Pastor, si Brother Pax, si Brother Owen, yung mga elders. Hindi po. Kayo po, pwede rin pong makapag-minister kahit yun yung sinasabi kanina ni Brother Owen, sabi nga ni Pastor Nino, atin din ng supership. Kahit pala matagal ka na sa ministry, kahit pastor ka pa, sabi ng Pastor Nino, pag tumang ka sa isang sitwasyon na hindi mo na-expect, talagang dadating ka sa point na manghihina ka din. Kaya ibig kong sabihin, sila ng mga minister, nangangailangan din po sila ng mag-minister din po sa kanila. At maaaring ikaw po yun, at maaaring tayo po yun. Kaya hindi dapat nakaantay lang po tayo ng mag-minister po sa atin. Dahil pare-parehas po tayo ng kalagayan sa harap ng Panginoon. Sitwasyon sa harap ng Panginoon. Pare-parehas ang pagtingin sa atin ng Panginoon sa harap niya. Na kahit niya sa ipinakita ng ating Panginoong Jesus dito po sa binasa nating verse. Ang sabi po dito, "Even as the Son of Man came not to be ministered unto, but to minister and to give his life a ransom for many." Ang ating Panginoon, He is the King of all kings, the Lord of lords, pero hindi siya pumunta dito para paglingkuran, kundi naparito siya para maglingkod. And what He has done, yung paglilingkod na ginawa niya, pinakita niya during His earthly ministry. At higit doon yung ginawa niya sa cross upang mabayaran yung ating mga kasalanan mula sa kapamakan. So, we are to serve one another with humility. Dahil pare-pares lang din naman tayo may pinagdadaanan. Ibig sabihin, yung testimony mo, yung pag-reach out mo sa kapwa po natin, sa isa't isa, pag-reach out po natin sa isa't isa, ay pwedeng gamitin po yan na instrument ng Panginoon para ma-comfort or ma-ease or ma-disciple ng ating mga kapatiran. Lastly, what should be our attitude towards each other? So, ano ba nga ba dapat ng ating attitude sa mga kapatiran po natin? The primary attitude that we should have is to love each other. Brotherly love. To love our brethren in Christ. Sabi po dito sa 1 John chapter 3 verses 14 and 16, "We know that we have passed from death unto life, because we love the brethren. He that loveth not his brother abideth in death."
And whosoever hateth his brother is a murderer. And ye know that no murderer hath eternal life abiding in him. Hereby perceive we have the love of God, because He laid down His life for us. And we ought to lay down our lives for the brethren. So yung pinakitang example ng ating Panginoon, showing His love towards us. Wala naman po siya nakitang kaibig-ibig sa atin. Is an enough example para ipakita rin po natin yung pagmamahal po natin sa ating mga kapatiran. And we ought to lay down our lives for the brethren. As how the Lord Jesus Christ laid down His life for us. Kaya po ba natin gawin yan? Sinasabi po natin na mahal po natin ang ating kapatid. Then, let's lay down. It is our privilege, rather, to lay down our lives for them. Ganon din po yung sinasabi dito sa 1 Peter chapter 4 verse 8, and above all things, have fervent charity among yourselves, for charity shall cover the multitudes of sin. Dahil sa pagmamahal ng Panginoon, tayo po ay na-cover from our sins. Nahugasan yung ating mga kasalanan because of that love na pinamalas, pinakita, that showed by our Lord and Savior, Jesus Christ. Kaya nasabi po dito, above all things, have fervent charity among yourselves. Another thing na dapat attitude po natin sa ating mga kapatiran, which is, alam po natin na may kanya-kanya po tayong upbringing. May kanya-kanya po tayong way of living, kung saan po tayo nanggaling. Halimbawa ako, galing po ako ng Samar. Doon po sa amin, hindi po kami marunong gumamit ng po at upo. Parang hindi kasi akma sa salita po namin yung po at saka upo. Kaya rare lang yung maririnig mo doon na gumagamit ng po. Saka yun po kasi Tagalog word, kaya hindi talaga may kukonect doon sa waray na salita. Kaya bihira lang po yung gumagamit ng po at upo. So another attitude na dapat po natin i-testify sa ating mga kapatiran is to be patient. Patient. Alam po natin na may kanya-kanya tayong upbringing at maaaring yung upbringing ko hindi mo gusto at yung upbringing mo hindi rin gusto ng isang kapatid, but we are brothers and sisters in Christ. And the Lord, later, we do believe na babaguhin niya ng Panginoon at hindi naman Abraham na babaguhin niya ng Panginoon Kumbaga step-by-step process po yan. It's a process. Pero dahil tayo magkakakwento sa Panginoon, ibig sabihin, lahat ng meron siya ay dapat po nating manin. Tayo na minantay ng Panginoon, wala namang kaibig-ibig sa atin. How much more na yan, binigyan tayo ng pagkakataon ng maging kapatid, yung kapatid na yan. So, be patient. Isa sa mga attitude na dapat meron po tayo sa ating mga kapatiran. Dito po sa Romans chapter 15 verses 5 to 7, sabi po dito, now the God of patience and consolation grant you to be like-minded one toward another according to Christ Jesus, that ye may with one mind, one mouth glorify God, even the Father of our Lord Jesus Christ. Kaya po tayo dito, ay may karuto ko pala. Wherefore receive ye one another, as Christ also received, or receive us to the glory of God. Yun yung pinakanan. Wherefore receive ye one another, as Christ also received us to the glory of God. So ano po yung attitude po natin sa kapwa po natin? Mananampalataya, maaaring hindi mo gusto yung kanyang ugali, yung kanyang pananalita, yung kanyang
gestures, actions. Sabi ng Panginoon, ang sabi po sa binasa po natin dito, wherefore receive ye one another. Kaya nga madalas ini-instruct po tayo ng ating pastor na ang pinagsasamahan po natin dito ay Panginoon. Hindi yung kung ano yung likes and wants natin. Hindi yung ating mga ugali, magka-join kami nito kaya ito lang yung aking kasama lagi. Hindi po ganun. Dito po sa ministry ng Panginoon, ang pinagsasama po natin ang salita ng Panginoon. Kaya nga, sinasabi po dito sa binasa po nating verse, receive ye one another as Christ also receive us to the glory of God. Tayo, hindi naman tayo katanggap-tanggap sa Panginoon. How come na tinanggap tayo? Tinanggap niya tayo. So, hindi pa ba sapat na testimony yun, na example yun, para tayo din ay hindi magpanghusga, hindi pumili ng kakaibiganin lang po natin, i-minister lang po natin sa ministry. I think enough example na po yung pinakita ng ating Panginoon. Para i-reach out po natin, mag-minister po tayo sa bawat or sa kapwa po natin mananampalataya. Be sensitive to their needs. So, sa biyaya ng Panginoon, yung church po natin is somehow ay sensitive po tayo sa ganitong ministry. Kaya nga nung nalaman po natin yung sitwasyon ng isang gawain ng kapatiran po natin sa Sambales, na doon agad yung immediate response po natin. Even yung nalalaman din po natin yung sitwasyon ng isang kapatid, na doon agad yung immediate response natin bilang kapatid. Kaya yun yung mga bagay na dapat po natin ipagpatuloy. Sabi po dito sa 1 John 3:17 to 18, but whoso have these words good, and seen his brother have need, and shutteth up his bowels of compassion from him, how dwelleth the love of God in him? My little children, let us not love in word, neither in tongue, but in deed and in truth. Yan po yung sabi dito po sa 1 John 3:17, 18. Ito nagiging, minsan nagiging joke, pero yung sinasabi niya, sige, mag-pray-pray kita. Nakita ko yung sitwasyon, tapos nakita ko yung need. Though, good naman yung mag-pray-pray, pero kung sa tingin mo may pwede po tayong i-abot sa kapatid, sa tingin mo yung need talaga niya, then why not? Kaya nga yung sa announcement po natin kanina, sa isa po natin kapatid, if we have time, ito ay i-raise din po sa atin ang ating pastor during our meeting. If we have time to visit, like, yun yung sitwasyon po ng ating kapatid, si Brother Ray. Why not? Kung mayroon tayo pwedeng may abot, bakit hindi? Kung gagamitin po tayo ng Panginoon para makapag-minister. So, little children, let us not love in word, neither in tongue, but in deed and in truth. Yun po yung sinasabi ni James dito po sa chapter 2. James chapter 2, verses 15 to 16. A brother or sister be naked and destitute of daily food. And one of you say unto them, depart in peace, be warm and filled. Notwithstanding, ye give them not those things which are needful to the body. What doth it profit? Diba? Alam mo na in need, pero wala po tayong ginawang action. Another attitude na dapat meron po tayo sa ating mga kapatiran is be forgiving of each other. Ito po sa Ephesians 4:32, sabi po dito, and be kind one another, or one to another, tender-hearted, forgiving one another, even as God hath Christ's sake hath forgiven. Yun lang
natin lagi. Yun ang lagi kasi titingnan po natin eh. Paano ba ako pinatawad ng Panginoon? Wala namang, hindi naman ako, kung tutusin, hindi naman ako karapat-dapat ng patawarin dahil sa aking mga kasalanan. In that enough example for us na magpag-testify din po tayo bilang pinili ng Panginoon sa kanyang biyaya ng buhay mo. Ganun din po dito sa Colossians chapter 3 verse 13. Forbearing one another and forgiving one another, if any man have a quarrel against any, even as Christ forgave you, so also do ye. So in conclusion, with regards our relationship sa ating kapwa mananampalataya, paano po tayo itungo? Paano po natin sila na-reach out? Paano po tayo nag-minister? Tayo pinakakapatid. We don't know because of the situation na meron po tayo right now. But as much as possible, hindi pa naman huli ang plan para mag-reach out po tayo. Mag-set tayo ng time to reach out them. Even just by simple text or message, call, gusto mong makita yung mukha niya, then video call, gusto mo Zoom, o gusto mo Google Meet, o di kaya Messenger call. We can do that. Sabi ko dito sa last verse ng binasa po natin kaninang text at Matthew 20 verse 28, even as the Son of Man came not to be ministered unto, but to minister and to give His life a ransom for many. Kung sabihin, even Christ nag-minister po sa atin. Hindi po siya pumarito para magpa-minister. Ibig sabihin, i-minister natin siya. Hindi siya mismo ang nag-lingkod. Hindi siya pumarito para paglingkuran natin, kundi pumarito siya para maglingkod sa atin. Same as tayo ay we do believe, inilagay niya tayo sa kanyang gawain, hindi para umupo, hindi para paglingkuran ng mga lingkod ng ating Panginoon, kundi maging kabahagi ng workforce ng ating Panginoon kami palaganap ng kanyang mga salita. This time, our ministry, I think, or we think, is yun nga, reaching out our brethren. Na ikaw, naiisip mo, nahihiya ako, hindi dapat ikaya yung pag-reach out sa kapwa ko natin mananampalataya. Pwede po tayo mag-reach out kay pastor, sa ating mga elders, sa mga tinitingnan po natin. Kasi, naging natin, kaugalian na kapag may leader, si leader lagi yung mag-reach out. Kasi yun yung system sa secular. Sa gawain ng Panginoon, parte-parte po tayo sa harap ng Panginoon. At, kumbaga, pwedeng sa'yo kumilos ang Panginoon para mag-reach out sa akin. May need pala ako, kailangan ko pala ng comfort. Pwedeng gamitin ka ng Panginoon para mag-minister. Ibig sabihin, yung example na isinet ng Panginoon, yun yung tingnan po natin. Huwag natin tingnan yung sistema na mayroon ang secular. Tingnan po natin yung example na isinet sa atin ng ating Panginoon. So, 6 months of pandemic, naranasan po natin, 6 months na hindi po natin nakita lahat yung ating mga kapatiran. I think enough time po yun or enough reason for us
para kumustahin sila. Kumusta na nga ba sila ngayon? And huwag po tayong mag-antay na may mag-reach out po sa atin, kundi tayo na mismo yung mag-reach out sa mga kapatiran po natin. As what I've said, even our pastor, inag-aantay din po yan na sino kayo magre-reach out ng mangungumusta sa kanya. Na mag-PPM, mag-message, or mag-call. Siyempre, doon lang din po sa time na sa tingin po natin ay pwede. Yung huwag naman yung time na kasi kung sino huwag naman po naman. Kasi yung mga estudyante natin ngayon, kahit alas 12 na ng gabi, nagtatanong ka, sir, ganit po ba? Unethical na po yun. Bigyan naman po natin ng time. Pero, kung talagang yun lang din yung time po natin, mababasa naman yung kinabukasan. Pero siguro, huwag lang tumawag. Huwag lang tumawag din. Dito ba? So, yun po. Doon lamang po nagtatapos yung ating mensahe ngayong umaga. Tayo po ay tumayo for us to close in prayers. At after that, magkakaroon po tayo ng lead. Iniwan po natin si Brother Jesse Pumaya. Siya yung mag-lead sa atin. Tayo po ay manalangin. Heavenly Father, we thank you, Lord, sa mensahe na pinagkaloob po sa inyo ko. Sa sitwasyon po namin right now, alam po namin hindi ganun ka-accessible yung lumabas upang mga tukbahay, maghanap ng yung mga pinili. And we think sa pamagitan ng pag-i-strengthen po ng aming relationship with each others bilang kabahagi ng yung gawain is the immediate ministry that we could have for Lord, we pray that you may enable us, Lord, maging instrument para makapag-reach out, makapag-disciple, follow up sa aming mga kapatiran. Ano po yung sitwasyon po namin right now, kayo po mga kapatid, nawa Panginoon, patuloy na kayo po magbigay sa amin ng comfort, ng wisdom, and knowledge, and strength, reaching out with each others. Kagaya ng sinet example niyo po sa amin sa mga talatang na pagbulay-bulay po namin ngayon ng umaga dito. Patuloy na kayo po ang magbigay ng sapat na biyaya sa bawat isa. Kung nga po na sa aming kalagitnaan, wala pong ibang lugod kundi kayo naman kayo. Even sa mga kapatiran po namin na sa kanya-kanyang tahanan kayo. Patuloy po namin nilalapit sa inyo, lalo na po ang aming pastor for his fast recovery, O Lord, sa kanyang infection at sa kanyang tulog. All of these things we pray in Jesus' name. Amen. 3 minutes CR break. Bro.